Interesting po yung point na binanggit nyo, no, sa inyong Facebook post, itong negative pregnant. Okay? Can you explain that in the context of this very serious allegation na nakita naman ng maraming tao, no, yung pagmumura, pagbabanta at pananakot ng Vice President na sinabi niya kumontak na siya ng papatay dito sa Pangulo, First Lady at saka doon sa Nooy House Speaker. Kasi sa larangan ng ebidensya, may tinatawag ng negative pregnant. Ano itong negative pregnant? Sa nais mong pasinungalingan ng isang paratang sa'yo, ang nangyayari, umaamin ka. So, parang kabaligtaran ang nangyari. So, bigyan natin ng halimbawa, itong alegasyon sa articles na pagbabanta. Ang nakalagay doon sa article, nagbanta siya, pampubliko, nasa video, at saka sabi niya pa, joke, no joke, no joke, no joke, at saka nakatuon sa President, Vice President, President, First Lady pala, First Lady. at saka Speaker of the House. So anong sagot niya sa paragraph 60 niya, sa answer niya? Ang sagot niya sa paragraph 60, wala namang napatunayan kayong contract to kill, at saka exaggerated conclusions lang yan. So yun ang sagot niya. So iyan ang tinatawag na negative pregnant. Sapagkat sa tangka niyang pasinungalingan, hindi niya pinasinungalingan ang mga ito. Nagkaroon ng video. Nagsalita siya sa video. Nagbanta siya sa video. At nakatuon yung pinagbantaan niya sa video. At sinabi niyang no joke, no joke. Hindi niya pinasinungalingan yon. So therefore, sa larangan ng ebidensya, kung hindi mo pinasinungalingan, inadmit mo. Ang iyong ang iyong depensa ay walang contract to kill at saka exaggerated conclusions, quote-unquote yun. Ha? So yun. So, kung exaggerated conclusion, pero ang problema, ang credibility ng mga testimonya, normally sa trial na yan, nangyayari. Alam mo, minsan, Christian, parang mamamangha ka, no? Wala naman daw napatunayan na contract to kill. Pero kung makikipagkontrata ka ng contract to kill, wala namang signing ceremonies yan eh. Diba? Hindi mo naman pinapatutaryo yan eh. Diba? Parang minsan na-abuse ka na lang eh. Totoo ba ito? Totoo ba itong depensang ito? Wala ba sila sa realidad? Hindi ito kamukha nung si Christian Esguerra ay pumipirma sa isang TV station, magsa-signing ceremony kayo? Wala namang gano'n sa ganyang patagong, palihim na balak, di ba? Pero din, ang dating sa... Para sa akin, medyo na-weirdan lang ako doon. I definitely agree. Pero ang dating sa akin ito, din parang parang hindi ba isang for lack of a better word, this is a big dirty finger, metaphorically, on the part of the Vice President, flashing that dirty finger to the congressman. Parang hindi niya sineseryoso. Di ba? Sinasabi, ba't ko kayo papatulan? Why would I even dignify these allegations against me? Don't you think? I think so. Because parang sinasabi niya, do your worst. Do your worst. Do your worst. Wala akong pakialam dyan. Kasi alam ko, meron naman akong pupuntahan eh. Either Korte Suprema or I will roll the dice. Pupunta ako sa Senate. Meron akong Magic 9 dyan. Siguro iyan ang kanyang iniisip. Kaya, sige, gawin nyo na. O etong inyo. O yung sinabi mo nga. Diba parang do your worst, I'll go somewhere else. I'll roll the dice. Ito pa din, no? Ito pa din, does it somehow frustrate you? Kasi legally, no, napakalinaw ng mga puntong inilatag ninyo. Pero impeachment is both legal and I think even more political, hindi po ba? So yung pagpapaliwanag niyo sa negative pregnant, kahit yan po yung sitwasyon, when it comes to appreciating that, pagdating sa impeachment proceedings, they would not necessarily focus on the legality. They could be heavily influenced by the political, hindi po ba? Don't you find it somehow frustrating? Tama ka dyan. At actually, ang Korte Suprema doon sa mga desisyon na inirelease nila, dinescribe nila ang impeachment proceeding as constitutional, legal, and political. So tama ka, ang umiiral kadalasan sa isang impeachment proceeding ay ang political. Kaya yan yung sinasabi ko kanina, maaring ang mangyari diyan sa Senate is accountability versus loyalty. 'Di ba? So at normally mukha atang nananaig ang
loyalty. So therefore, nakaka-frustrate talaga, nakaka-disappoint. Pagkatapos mong ilatag ang mga ebidensya, doon lang pala uuwi, ano. And that tells so much on the quality of our senators. Kaya impeachment really is conscience, no? Conscience ng mga senador. Tayo ba ay susunod sa ebidensya o tayo ba ay papaling sa ating katapatan sa inuusig? So, yan ang nangyayari. Frustrating talaga and very very disappointing. Yeah. Mm.